Habang inaantay natin yung mga floor mat natin, magpuput na tayo ng mga decor na hindi ko namang ginagamit. Ito yung mga pamalit, hindi ko na sila huhugasan para same ng amoy ng mga sugar gliders natin itong cage. Ayoko kasi na sobrang manibago sila dito sa ating drip glider house. So yung mga old nilang mga hammock, yung mga strings, ayan, isasabit na natin dito sa ating drip glider house. Papalibot lang natin dito sa mga chicken wire na nandito sa ating cage. Ito pa lang yung nagagawa ko, cute na ako. Naglagay din ako ng pouch dito para may pagtataguan sila. Dami ko pang ikakabit dito. Feeling ko kakapusin yung mga chain ko. Muli rin pala ako ng ganto. Hindi ko alam yung tawag dito pero very soft yung texture niya. Nagpasok pala ako ng table dito. Saktong-sakto siya dun sa gilid. Ayan nandito sa side. Tapos dyan yung mga ng gliders. And si Sam, gumagawa siya ng necklace dun. Hindi ko alam kung ikikip ko na lang tong table na to dito since perfect size siya. Tapos isa-spray paint ko na lang siguro yung mga paa para maayos tingnan, pero I like it. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random content creator sticker natin. Ang alaga mo ba yung maliit, mapayat, o matamlay? Pakainin mo na ng protein booster. Ang protein booster ay floating pellets na siguradong makakapagpalaki ng alaga mo. So ano pang iniintay mo? Add to cart na drip, checkout mo na yan. Hindi pa naman final yung design ko doon. Gusto kong palitan nga yung mga ropes ng chains. Pero syempre, kung meron tayong test fish sa aquarium, meron din tayong test sugar glider. And syempre, nandito ang aking baby, si Baba. Bago natin siya ilagay doon at bago tayo makipaglaro sa kanya doon, ay kailangan natin gupitan yung kuko niya. Yung ilaw kasi natin doon temporary lang, so hindi ko makikita masyado yung kuko. Baka mamaya makat ko yung membrane. Dito ako sa room nagkakat ng kuko sa ngayon until na ma-install natin yung tamang ilaw para doon sa ating drip glider house. Gupitan ko lang yung kuko ni Baba, tapos pupunta ulit tayo din sa drip glider house natin. Ito na yung itsura ng ating drip glider house ngayon. Naglagay lang ako ng mga temporary stuff. Yung iba dyan okay na, pero yung mga ropes na yun ay papalitan natin ng mga chains really soon. Naglagay din ako ng few pouches and now kasama ko dito si Baba. Ayan, excited na siyang lumabas. Tatry natin siya kawalan dito sa ating drip glider house. So ngayon ay bubuksan muna natin to. Open that, Sam. Go inside. Ipagpasok natin dito sa loob, sasara muna natin tong pintong to, tapos ilalak natin siyang ganyan dito. Once nakalock na, papasok na tayo dito sa loob ng ating drip glider house. Tapos, tong pintong to ay isasarado natin. Make sure lang natin na nakalock to para hindi makakalabas yung sugar glider. Ayun yung ating drip plant box, nandun yung ating goldfish box sa may area na yun. Tapos nandito tayo sa loob ng glider house, gustong gusto na lumabas ni Baba. Ayun yung mga ginawa ko today. So ngayon ay papakawalan na natin siya. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya dito. Buksan na natin tong ating pouch. Ayan na. Come here, Baba. Ayan na si Baba, lumabas na. Observe lang natin kung anong gagawin ni Baba since bagong-bago sa kanya tong ating drip glider house. Now, ayan na si Baba, lumabas na dun sa kanyang pouch and ayan, observe niya na yung surroundings niya. So, ayan, yung cloth na yan ay familiar siya kasi merong ganyan dun sa kanyang cage. So, tingnan natin kung saan pupunta si Baba. Naninibago pa to kasi never naman siyang nakagala ng ganito kalaking open space. So, tingnan natin kung aakyat siya dun sa taas, dun sa mga ginawa natin dun sa taas na yun. No? So far, nandito pa lang siya sa table, paikot-ikot lang siya, ino-observe niya lang kung ano nangyayari. Nagsisimula nang umakyat si Baba dun sa ating drip glider house. Ayun ginamit niya na yung mga hammock na nilagay natin. Nakakatuwa naman. Ibig sabihin, effective yung mga nilagay natin. Yung palang mga hammock ay bilang na bilang ko lang yung height niyan. Yung pagkakonektado nila is kasing height lang ng mga sugar glider kapag nakatayo. So, hayaan ko muna mag-explore dito si Baba. Sobrang cute niya, nakakatuwa. Ano nang ginagawa mo dyan, Baba? Ayun na siya. In-explore niya na yung isa. Nakakatuwa naman. Imagine mo, 6 na gliders kapag nakumpleto na sila dito. Makalat-kalat lang silang ganyan, tas nandito ka sa loob ng cage nila. Nakakatuwa siguro yun. Uy, nakaka-glide-glide na si Baba ng maayos-ayos dito kumpara dun sa cage niya. Kasi dito parang malayang-malaya lang siyang nakakagalaw-galaw. Nakakatuwa Sobrang worth it talaga tong cage na to as in.